Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Inaprubahan na ng National Capital Region Wage Board ang 35 pisong aumento sa sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Dahil dito, ayon sa Department of Labor and Employment, mula sa dating 610 pesos, magiging 645 pesos na ang daily minimum wage. Magiging epektibo ang aumento sa sahod 15 araw matapos itong maaprubahan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalakas sa Philippine Air Force. Sa pagdiriwang ng 77th founding anniversary ng PAF ngayong araw, kinilala ng Pangulo ang katapangan ng mga kasapi ng Philippine Air Force. Aniya, mananatiling committed ang kanyang administrasyon para isulong ang modernisasyon. Kabilang dito ang pagbili sa dagdag air assets sa pagpapaigting ng cyber warfare communication system at iba pa. We have likewise acquired additional aircraft as well as advanced radar systems, which have transformed our operational readiness and has enhanced our operational reach. Indeed, these assets contribute to an agile Air Force, capable of protecting our nation, our people, and our resources, and dedicated to ensure that we are ready to face challenges with advanced precision, speed, and force. Inihahanda na ng pamahalaan ang pagpapadala sa 83 bagong Pilipinas mobile clinics sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Hulyo. Ang bawat mobile clinic ay naglalaman ng mga makabagong kagamitan tulad ng digital x-ray at ultrasound machines, hematology analyzers at iba pa. Layo ng programa na mailapit sa taong bayan ang serbisyong medikal, lalo na sa mga nasa liblib na lugar. Tiniyak ng Commission on Elections na pagtutuunan nito ang kaso ni suspended Bamban Mayor Alice Guo. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, inatasan na niya ang Law Department ng COMELEC upang pag-aralan ang ebidensya at mga initial findings ng Senado ukol sa kaso ni Guo. Ipinaliwanag din ni Garcia na kung sakaling mag-file ulit ng Certificate of Candidacy si Guo, wala silang karapatang pigilan ang alkalde, maliban na lang kung may disqualification case ito. Wala kaming karapatan na magtanggi o mag-refuse sa pagpa-file ng Certificates of Candidacy. Kahit pa nga yung taong nagpa-file ay sa tingin pa lang natin nuisance, yung taong nagpa-file ay hindi qualified. We have to accept until may mag-file ng disqualification. The people cannot pardon a criminal liability. It is a criminal liability and at the same time an administrative liability. Kung nakaligtas ka sa administrative, pwede hindi ka makaligtas sa kriminal. Samantala, alamin natin ang iba pang balita kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, malampusong gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD-11 ang turnover ceremony sa Small Farm Reservoir Project Lawa kon local adaptation to water access ug binhi kon breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished ngadto sa Biawakin, Kalinan District, Davao City niadtong Hunyo 20 ning tuiga. Din gipangunahan kini sa mga opisyales sa mga barangay ug ubang pang-ahensya sa gobyerno. Tungod sa mga kalihukan, mibalhin na ang panag-iya sa mga proyekto sa asosasyon sa Biawakin. Mapasalamaton usab ang mga benepisyaryo sa mga programa din pinaagi sa Cash for Training, makahatag kini og oportunidad alang sa kaayuhan diha sa ilang komunidad. Samtang nagkadang serbisyo sa gobyerno ang napahimuslan sa mga residente sa barangay Kamalig sa Balot Island, Sarangani, Davao Occidental, kini atol sa panaghiusang tabang gikan sa Kadagatan 2024 nga outreach program sa Naval Forces Eastern Mindanao. Sa pagigalayon sa Department of Health Davao Region for Health Development ug sa Sarangani LGU niadtong Hunyo 22 hangtod 23, 2024 ning tuiga. Ana sa 750 ka mga individual ang hatagal og medical nga serbisyo sama sa libreng tuli o bigay ni services, dental services, derma consultation ug uban pa. 125 usab ka mga residente ang natabangan sa pagproseso sa gikinahanglan nilang mga dokumento pati na legal consultation nga gimuntar sa one-stop shop sa mga ahensya sa gobyerno. Nagpahigayon usab ang masakop sa Navy ug Brigada Eskwela sa Kamalig Elementary School samtang lapas usa ka libo ka mga food packs ang gipang-apod-apod. Nalaki pa mong programa sa tinguha sa gobyerno nga masuportahan ang panginahanglan sa mga nagpuyo sa gilang geographically isolated area labi na dinhi sa Eastern Mindanao.
Ug mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot. Mayong adlaw. Maraming salamat, Julius Pakot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.